Kapag may itinanim, mayroon kang aanihin. Kapag may ibinaon, mayroon kang huhukayin. Narito po ako, mahal kong mga kaibigan, dito sa tabi ng bahay namin. May portion po na walang mga tanim pa, kung kaya't ito ay aking nililinis at inihanda sa pagtatanim ng kamuting baging para malapit po ang aming panalbusan. So ngayon, ito ang lilininis ko po. Talagang binubunot ko po para mas maganda kaysa tabasin. Kasi pag tabasin po ninyo, madali lang tumubo. Pero pag ito po ay nilinis niyo ng mabuti, hinukay po ninyo yung mga damo, ay hindi na magtutubo kaagad. Okay? So ito ay hinihanda ko para taniman po ng kamuting baging. Okay? Alam nyo, pag kayo ay may mga tanim sa inyong paligid, ito po'y matarik. Mapapansin po, matarik. Tabi ng dagat po yan. Paakyat doon sa aming bahay. So gusto kong ito ay linisin muli kasi ito ay tinaniman ko ng kamuting kahoy noon. Nahukay na po yung mga kamuting kahoy. Ngayon ang itatanim ko naman, ayan, makikita po nyo sa likod ay dagat. Matarik po yan. Ang itatanim ko naman po dito ay kamuting baging. Ayan. Maganda ang may mga tanim ka sa paligid ng bahay nyo, lalo tigit kung pag ikaw ay gugulay na, hindi ka nalalayo, hindi ka nalalakad ng malayo, diyan lang sa paligid, pupunta ka lang doon at manalbos, ilagay sa sinigang na lapu-lapu, ayos na, diba? Kaya mahal ko mga kaibigan, tama po yung kasabihang, kapag mayroon kang itinanim, ay mayroon kang aanihin. So ito na, inihahanda ko po. Narito lang ito sa tabi ng aming kubo, bahay kubo. May kubo kami tinayo dito, ni pahat. At dito ako magagarden. Okay? Yan, tataniman ko naman ang mga kamuting baging yan. At pagkatapos, yan ang aming panalbosan. So hindi kami maubusan ng talbos kasi madali lang po mabuhay ang kamuti. Kaya tayo, mahal kong mga kaibigan, kung mayroon tayong mga lugar na walang pakinabang, ay gamitin po natin. Ang lugar na ito ay mga ilang buwang wala pong tanim sapagkat kahuhukay lang ng mga kamuting kahoy. So akin pong inihanda ulit, iba naman ang itanim ko, hindi na kamuting kahoy, kamuting baging na po. So kumpleto na po kami dito. Mayroon kami mga sigarilyas, may talong, mayroon ng talbos ng kamote, may mga malunggay, may mga passion fruit, may mga guyabano, at mga saging, maraming saging po dito. At iba-iba pang mga gulay, may mga okra. So dito, mahal ko mga kaibigan, ay masarap ang buhay. Tabi ng dagat, masarap ang samyo ng hangin, at sariwa ang lapu-lapu, sariwa ang mga isda. Kung gusto mong tumikim ng sariwa na gumagalaw pa bago ilagay mo sa tubig ay gumagalaw pa, o kapag iihawin mo ay gumagalaw pa, ay dito na sa seafront. Dito kami sa seafront. So mahal ko mga kaibigan, napakabuti ng Panginoon sapagkat binigyan pa ako ng lakas upang mag-cultivate ng lupa. Bagamat ako po ay senior citizen pero sinisikap ko po na ma-maintain po yung aking kalusugan at hindi kaagad-agad mag-waiver, kumbaga yung manghina. Mini-maintain ko sa magitan ng exercise, at salip na ako ay mag-exercise na maglakad-lakad lang, ay hindi gamitin ko na sa pagdadamo. Ayan, makikita po nyo, talagang ginagawa ko talaga ang aking makakaya para linisin, at marami na po ang may tatanim ditong kamuting baging. At after mga few months, 3 to 4 months po yan, ay makikita na po niyo ang mga bagong talbos at tuloy-tuloy na po yan. Hindi ka na maubusan ng talbos ng kamuti. So kahit papano, hindi ka na bibili. Sapagkat kung bibili ka pa sa palengke, mahal kong mga kaibigan, ay ang mahal. Ang mahal kahit talbos ng kamuti. Kung minsan wala ka pang mabiling magandang klase, ay dito ang talbos ng kamuti talagang manamis-namis. Lalo pag ilagay mo sa sinigang na lapu-lapu, ay talaga namang makakahigop ka talaga ng gusto. So ito ang ginagawa ko po, mahal ko mga kaibigan.
Siguro nakaka-relate po kayo mga mambubukid. Ako'y lumaki kasi sa bukid. Tinuruan kami ng aming tatay kung paano magdamo. Yan, ganyan kami magdamo. Yan. Maliliit pa kami ay kasama na ng tatay sa bukid. So kung kayo nakaka-relate, maalala po ninyo kung kayo ay senior citizen na rin at hindi na kayo naglalagay sa bukid at kayo ay nasa bahay ng inyong mga anak o sa bahay ninyo. So panoorin lang po ninyo ito at para na rin kayo nasa bukid sapagkat yan po ang ginagawa po ninyo. Alam kong kayo ay talagang champion dyan. Veterano kayo kung tawagin. Kaya yung mga veteranong sundalo, pinapanood nila yung mga young soldiers sa labanan, lalo tigit sa Ukraine. Nakaka-relate sila. Nafe-feel nila na talagang nasa gitna sila ng labanan. So ako ngayon ay nasa gitna ng labanan. Hindi ng labanan sa Ukraine, hindi labanan ng bala sa bala, missile to missile, kundi talagang damo. Damo ang aking kalaban dito. Kaya pinagkakainitan ko ito mga damong ito. Ito ang aking kalaban dito ngayon. Oh. Yan. Talagang pinambubunot ko. Kasi pag binunot ko, pati ugat, kasama. Yan o. Pag nabunot ko na, yung hindi ko mabunot dahil yun ang huhukayin ko na. Yan o. Makikita yan. Huhukayin ko na yan. Yan o. Tapos aalisan ng mga lupa. So walang maiiwang ugat. So pag tinaniman po niyo ng kamuti yan, wala ka ng problema sapagkat matagal na naman siyang magdamo. Ganyan po, yan. Alam ko nakaka-relate kayo, mahal kong mga senior citizen. At kayong kasalukuyan nagbubukid, panuorin po ninyo. Ganon. Ganon talaga, mahal kong mga kaibigan. Talagang iisa-isahin mo ang mga damo. Yan ay kung maaari hukayin mo ang kanyang ugat para wala na talagang sisibol. Kasi pag hindi mo gagawin yan, ay talaga namang mamaya-maya nandyan na naman. Natutulog ka sa gabi, sige ang laki. Pero pag binunot pati ugat, ay talagang wala ng pangsamantalang sila'y titigil. At kung may tutubo man, ilan-ilan na lang. So ngayon, kung yung tanim mong kamote, mahal kong mga kaibigan, ay talaga namang makaka-arangkada ka agad dahil wala siyang kakumpetensyang ugat ng mga damo. Yung ugat ng iyong kamuting baging ay siyang makikinabang. Kaya po ang kamuti ay madaling lumago, madaling tumaba, madali ring mapakinabangan at matalbusan, hindi po ba? Kaya mahal kong mga kaibigan, kung tayo ay may mga bakanting mga lupa o lote o lugar o space diyan sa mga tabi ng bahay nyo, gawin po ninyong garden, gawin ninyong taniman ng iba't ibang klaseng mga pananim tulad ng talbos nga ng kamote. Salit mabumili pa tayo, ay gawin na nating sarili nating garden, di ba? At kung mayroon na tayong mga talbusan ay maganda. Okay, hanggang dito na lamang, mahal kong mga kaibigan. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bye-bye.